Ayoko nang sayangin oras ko. Opo, Miss Su. Aasikasuhin ko agad. To. Miss Su, eto na yung tubig mo. Hehe, Bakit ka natatawa? hehe. Wala lang, masaya lang ako. Sira ulo. Hello? Miss Su, may masamang balita po. Si Pipaw niyo po, critical na ang lagay. Nasa emergency room siya ngayon. Pumunta po kayo agad dito. Ano? Presidente Su, anong nangyari? Si Pipo ay critical ang lagay. Nire-rescue siya sa ER. Lumaki akong walang magulang. Si Pipo lang ang pamilya ko. Kung may mangyari sa kanya, anong gagawin ko? Presidente Su, tulungan ng langit ang karapat-dapat. Mabubuti ang kalagayan ni Pipaw. Si Pipaw niya hindi ba siya yung patriarchy ang natinulungan ko sa kalsada dati? Kung hindi ko siya tinulungan noon, baka hindi ko nakuha itong kasal kay Presidente Su. Sa totoo lang, dapat magpasalamat ako sa kanya ng maayos. Sana okay siya. Ningxue, tingnan mo naman ang sarili mo. Dahil sa paghahanap mo ng kasal, nagkasakit tuloy si Patriarch sa galit. Tama yon, Ninzo. Kung gusto mo maging housewife, ibigay mo na lang ang posisyon mo bilang presidente. Sa iba, kami dito, ay kasing galing mo lang din. Oo nga. Hindi mo nga maayos sarili mong buhay? Paano mo mamamanage ang kumpanya? Iminumungkahi ko pagkatapos maayos ang sitwasyon ni Patriarch, magpatawag tayo ng shareholders meeting agad para makapili ng bagong presidente. Isa pa. Si Patriarch, noong ika-70 niyang kaarawan, sinabi niya na pag namatay siya, ang shares niya sa Sci-Hi Group, hahatiin sa mga apo. Ang kailangan ngayon ay kumuha ng tao mula sa notary office para maisaayos ito. Buhay pa si Pipaw. Iniisip nyo na agad ang shares. Wala ba kayong kahihiyan? Pakinggan nyo. Ako ang may pinakamalaking shares. May veto power ako sa lahat ng proposals. Sa lahat ng proposals. Hinding-hindi mawawala ang pinaghirapan ni Pipaw. Ay, ang dami yata dito. Sa ganitong kahalagang okasyon, paano ako mawawala dito? Liu Manhua, anong ginagawa mo dito? Ako ang manugang ng pamilya Su. May nangyari kay Patriarch. Paano naman akong hindi pupunta? Akala mo talaga, napakabait mo. Hindi ka welcome dito. Umalis ka na. Bilang asawa niya, ako ang pangunahing tagapagmana. Ibigay mo sa akin ang mga shares. Ibigay mo sa akin ang mga shares sa pangalan niya. At agad akong aalis. Liu Manhua, hindi ka makakakuha ng shares kahit kailan. Pero, pag gumaling si Grandpa, aayusin ko ang cash settlement. Para mabayaran ka na. Huwag kang manggulo ngayon. Hindi. Shares lang ang gusto ko. Pera o shares. Huwag mo nang pangarapin yan. Hindi mo makukuha kahit 5 duling sa akin. Uy, anak ko, ang tapang mo ha? Kung ganun, tatawagan ko na ang mga reporter ngayon para ipalabas kung paano inuusig ng pamilya Su ang kawawang nag-iisang balo. Pamilya Su ang usapan dito. Bakit nakikialam ang ordinaryong bodyguard? Wala akong pakialam kung pamilya niyo to o hindi. Basta, bawal niyong inaapi ang boss ko. Kung hindi ka aalis, tatapon talaga kita mula sa 3rd floor. Suning Xue, matagal nang malapit sa kamatayan ang matandang yon. Hintayin ko na lang ng 3 araw. Pag dumating ang panahon, kahit ayaw niyo ibigay ang kumpanya, mapipilitan din kayo. Bata, abangan mo na lang. Tingnan natin. Salamat. Akala ko sanay na akong lumaban mag-isa. Pero sa moment na yon, nung pinagtanggol niya ako, ramdam ko talaga ang seguridad. So ito pala ang personal bodyguard ng pangwalong ate. Mukhang loyal siya. Kahit gaano pa siya ka-loyal, aso pa rin siya. Ay, wag mo namang sabihin yan. Ang mga security guard na galing sa baba tulad niya, ang dami ring diskarte. Todo pakitang gilas sa harap ng amo. Hindi ba para lang mas makapit sa lady boss? Para makatira siya sa sweldo niya balang araw? Ikaw? Doktor, kamusta po si Pipaw? Siya nga talaga si matandang Ginoong Yang. Mukhang si Miss Su literal na asawa ko nga. Pero kahit alam ko, ano naman ngayon? Kahit ngayong araw, bilang asawa ni Suning Xue, nakatayo ako dito, yung mga kamag-anak niya, bababa pa rin ang tingin sa akin. Dapat hintayin ko muna na karapat-dapat na talaga ako sa kanya, bago ko ilantad ang relasyon namin. Kung hindi, puro kahiyan lang ang aabutin ko. Sumama ka sa akin.
Si matandang ginoo ay ligtas na muna ngayon, pero mahirap siyang magising. Wala na bang ibang paraan? Miss Su, si Pipaw ay matandang practitioner ng tradisyonal na medisina. Magaling siya. Yung mga teknik sa masahe ko sa kanya, ko natutunan. Pwede siguro nating subukan siya. Oo nga, baka may paraan ang Chinese medicine. Sige, dadalhin ko siya ngayon din. Miss Su, sabi ni Pipaw pwede niyang subukan, pero mahina na rin ang katawan niya. Kailangan nating dalhin si matandang ginoo sa baryo. Game ako. Tara na ngayon. Miss Su, may isa pa pong bagay. Matagal nang gusto ni Pipaw na makahanap ako ng asawa. Pwede bang magpanggap ka na asawa ko ulit? Para naman siya. Si, game ako.